Maligayang pagbabalik sa tuklasin mo, movie recap! Ngayon, ikakwento ko sa inyo ang isang romance drama movie na pinamagatang The Voyeurs. Ang pelikulang ito ay pinagbibidahan ng isang weirdong babae. Gabi-gabi niyang tinitiktikan ang kanilang bagong lipat na kapitbahay gamit ang isang binocular. At isang lihim ang kanyang matutuklasan. Siya nga ba ay magiging saksi ng isang krimen o siya pala ang tinitiktikan ng kanilang kapitbahay? Kaya huwag natin palampasin ang pelikulang ito mula umpisa hanggang sa dulo. Kaya sit back, relax, and enjoy the show. Sina Pipa at Thomas ay magkasintahan bago silang lipat sa kanilang apartment. Nagpasya silang dalawa na magsama na sa iisang bubong doon. Sinimulan nilang panuurin ang kanilang mahaharot na kapitbahay na araw-araw na nagme-make love. May machine silang ginagamit para marinig nila ang mga ito. Nagsimula namang magpantasya ni Julia. Nalaman nila na ang lalaking si Sebastian ay niloloko ang kanyang asawa na si Julia. Isang araw, tumigil si Julia sa kanyang trabaho. Nakita niya si Pipa at sila'y naging magkaibigan. Sa halip na sabihin niya ang kanyang nalalaman, nagpadala na lamang siya sa fax machine nito ng isang mensahe. Nakasulat doon na, "Naniloloko ka ng iyong asawa." Nagulat naman si Julia sa kanyang nalaman. Inoobserbahan naman ni Pipa ang kanyang reaksyon. Muli siya nagpadala dito ng mensahe. Sinabi niya dito na mayroong gamit na kondom na nasa basurahan. Ngunit bago ito ma-check ni Julia, biglang dumating si Sebastian. Nalaman din ni Thomas na si Pipa ay nag-iispiya sa mag-asawa. Nagalit siya dito dahil napag-usapan na nila na ititigil na nila ang pag-i-spy sa mag-asawa. Maya-maya, hinanap ni Julia sa basurahan ang bagay na ginamit ng kanyang asawa. Nakita niya ito saka siya humagulhol sa iyak. Iniisip ni Thomas na mali ang nangyari. Kumuha si Julia ng kutsilyo. Nagulat sila sa ginawa nito. Gustong tumawag ng pulis ni Thomas ng mga oras na yon dahil gustong patayin ni Julia si Sebastian. Ngunit hindi niya yun nagawa. Umiyak siya na umiyak sa isang sulok. Ang galit na galit naman na si Thomas at sinira ang binocular. Kinabukasan, nagising si Pipa sa sofa, sa halip na sa kama. Masyado na siyang nahuhumaling sa mag-asawa na malapit sa kanila, lalo na sa part ng mga ito ay nagme-make love. Malungkot si Thomas at ito ay galit sa kanya. Gusto nito makasiguro na mapagkakatiwalaan niya ito at siya ay sapat na para dito. Sinigurado naman ni Pipa sa kanya na siya ay tapos na sa bagay na iyon at ayaw na niya makita si Julia kahit nakailan at hindi na daw siya mag-espiya sa mga ito. Ngunit nakita niya si Sebastian na ginigising si Julia. Punong-puno ito ng dugo at wala ng buhay. Nagulat at nalungkot naman si Julia sa nakita niya at sinisisi ang sarili sa nangyari. Hindi na makaya ni Thomas ang mga nangyayari at gusto na nitong umalis. Siya ay pupunta sa kanyang kapatid na babae. Sinabihan niya si Pipa na tumigil na. Pasigaw pa niyang sinabi na, "Namatay ang babaeng yun dahil sa'yo." Dahil sa pangyayaring yun, tinapos ni Thomas ang lahat ng namamagitan sa kanilang dalawa. Nang sumunod na araw, ang pinagawang salamin ni Julia ay natapos na. Si Pipa ay nagtatrabaho sa optical boutique. Tinawagan niya si Julia at nag-iwan siya ng voicemail. Ginawa niya yun para sa kanyang trabaho. Ngunit maya-maya ay napaluhan na lamang siya at humihingi ng kapatawaran. Pagsapit ng gabi, si Pipa ay na-depress at mag-isa siyang nag-iisip sa kanyang bathtub. Nakita niya na nag-iisa si Sebastian sa dilim at umiinom na alak. Ini-imagine niya na siya ay naroon. Nagsimula siyang pagnasahan ang lalaki. Nakita niyang tinapon ni Sebastian ang baso. Wasak na wasak ito sa nangyari saka ito lumabas ng bahay at nagtungo sa isang bar. Lumabas din si Pipa at nagpunta din sa bar na pinuntahan ni Sebastian. Umupo siya na nakikita ang lalaki at kanya itong pinapanood. Lumapit sa kanyang lalaki at tinanong kung sila ba ay magkakilala dahil siya ay sobrang familiar sa lalaki. Umorder si Sebastian ng inumin para sa kanilang dalawa. Wala namang imik si Pipa ng sandaling iyon. Tinanong siya ni Sebastian kung siya ba ay nanonood ng mga dirty videos. Nagsimula siyang magsalita ng kung ano-ano at saka pinag-usapan ng tungkol sa laruan. Muling uminom na alak si Sebastian, saka itong humingi ng tawad sa kanyang inasal. Sinabi niya dito na dumaranas siya ng napakatinding sakit dahil sa pakikipaghiwalay. Kung kaya naman, nagsimula silang magbanding ng mga sandaling iyon. Tinanong siya nito kung maaari ba siyang kunan ng litrato. Samantala, alam ni Pipa na nagloko na ito sa kanyang asawa at siya ay sumiping sa kanyang model. Dumating silang dalawa sa apartment ni Sebastian.
Sa wakas ay naroon na si Pipa sa lugar na iyon. Naglagay ang lalaki ng wine sa baso. Saka siya nagsimulang kunan ito ng mga litrato. Sinabi nito sa kanya na tanggalin niya ang kanyang damit. Ginawa naman iyon ni Pipa. Sumunod na inutos na lalaki na tanggalin naman niya ang kanyang pantalon. Ginawa din niya yun. Saka siya kinunan ng lalaki ng sangkatutak na shots. Sinabi nito kay Pipa na tanggalin na niya ang lahat ng suot niya. Nag-aalangan naman siya na gawin yun. Kaya inunahan na siya ng lalaki na magtanggal ng damit. Dahil doon, ginawa ni Pipa ang utos nito. Muli siyang kinunan ng litrato ng lalaki. Sa kalagitnaan ng kanilang ginagawa, nagalit si Sebastian, saka nag-isip kung ano bang ginagawa niyang kabalbalan. Lumapit si Pipa sa kanya saka sila nagtalik. Samantala, bumalik si Thomas sa apartment at ito ay may dalang bulaklak. Pumasok siya sa loob pero hindi niya nakita doon si Pipa. Hinanap niya ito. Maya-maya, nakita niya ito na nakikipagtalik kay Sebastian. Kumuha siya ng binocular para siguraduhin na tama ang kanya nakikita. Nadurog ang puso ni Thomas sa kanyang nalaman. Kinabukasan, nagising si Pipa sa kama ni Sebastian. Habang natutulog ito, nagpasya siyang umalis na saka umuwi sa kanyang apartment. Pagbukas niya ng pinto, nakita niyang bulaklak sa sahig. Nakita din niya si Thomas na nakabitin sa loob ng kanilang apartment. Pagkatapos dumating ang pulis at makalipas ang ilang araw, pumunta siya sa libing ni Thomas. Lumipas ang ilang araw, muli na naman siyang na-depress dahil siya ang dahilan kung bakit namatay na ang dalawang tao. Isang araw, nagpasya siyang sabihin sa kanyang best friend na si Ari ang lahat na nangyari sa kanya. Hindi naman makapaniwala si Ari na ang lahat ng pangyayari ay kasalanan niya. Sinabi niya dito na siya ay single na at pumunta din dapat siya sa isang therapist. Dahil nais na ni Pipa na muling makipagkita kay Sebastian. Alam ni Ari, nakawirdohan iyon ngunit sinabi niya kay Pipa na puntahan na si Sebastian. Nagpunta silang dalawa sa photo exhibition ni Sebastian. Sobrang saya naman si Sebastian nang makita siya nito, umakyat sa stage at siya ay nagsalita. Sinabi niya na tinapos niya ang project na iyon para sa kanyang pinakamamahal na si Julia. Sobrang lungkot naman ni Pipa nang marinig niya iyon at gusto na din niya umalis. Ngunit maya-maya, tinawag ni Sebastian si Julia upang siya ay samahan nito sa stage. Nagulat naman si Julia sa nalaman niya dahil akala niya patay na ito. Sinamahan ni Julia si Sebastian sa stage, saka niya ito hinalikan. Sinabi din ni Julia na ang makabagong exhibition na iyon ay nagsasabi ng isang modernong pabula. Isang trahedya ng kwento ng isang babaeng nagngangalang Pipa. Tinuro niya kung nasaan si Pipa. Sa kanila inilantad ang mga larawang hubad ni Pipa. Ipinakita din nila ang larawan nila ni Thomas. Sinimulang ikwento ni Sebastian ang kanilang storya. Ang magkasintahan na lumipat sa isang apartment at nagsimulang mag-espiya sa kanilang mag-asawa. Hindi makapaniwala si Pipa sa kanyang nakikita. Lalo na nang ipinakita namang ito ang larawan ni Thomas na nakabitin sa apartment. Tinapos nila ang kwento habang sinasabing, akala nila sila ang nag-iispiya sa amin pero ang totoo, kami ang sumusubaybay sa kanila. Nasuklam ang mga tao doon saka umalis si Pipa na hindi malaman ang kanyang nararamdaman. Naglakad siya sa lansangan na wasak ang kalooban. Sa halip na umuwi sa kanyang apartment, nagpunta siya sa apartment ni na Sebastian at Julia dahil alam niya kung nasaan ang susi. Pumunta din siya sa taas at nakita niya ang isa pang silid. Nakita niya doon ang kanilang mga larawan at iba pang mga kagamitan. Nakita niya doon ang kanilang apartment. Hindi niya nakayanan ang nalaman niya kaya sinira niya lahat ng naroon. Sumigaw siya, umiyak at galit na galit. Makalipas ang ilang araw, siya ay nasa kanyang apartment habang hinahakot ng mga lalaki ang kanyang gamit. Nakilala siya ng isang lalaki mula sa litrato ni Sebastian na kumalat at nakilala siya ng husto. Mula sa malayo, tiningnan ni Pipa ang dalawa sa kabilang apartment. Nang sandaling iyon, tiningnan din siya ng dalawa. Umiwas siya ng tingin dito. Kinawayan naman siya ni Julia. Makikitang si Sebastian na may hawak na isang form tungkol sa kanilang apartment lease. Hindi naman makapaniwala ang isang reporter na tama ang kanilang mga ginawa. Dahil doon, ipinagtanggol nila ang kanilang mga sarili. Maraming iniisip si Sebastian ng sandaling iyon. Mukhang malaki ang kinita ng dalawa sa pagbebenta ng mga larawang iyon. Ngunit marami din nasusuklam ng mga industriya sa ginawa nila. Nagalit sa kanila si Sebastian at sinabi sa kanila na hindi ba sila magagalit kung mayroong mga taong nanonood sa kanila at pinapanood ang lahat ng ginagawa nila. Nang gabi ding iyon, ininom nila ang isang wine inirigalo sa kanila. Sobrang apektado si Sebastian sa mga nangyayari. Sinabi naman sa kanya ni Julia na malalampasan din nila ang lahat ng iyon. Tinanong niya si Julia
kung nag-guilty ba siya sa nangyari. Sumagot ito ng hindi. Maya-maya, may natanggap silang mensahe mula sa fax machine. May nakasulat doon na, "Alam ko, may dumating muli na mensahe." At ang sabi, hindi nagtangka si Thomas na mag-suicide. At ang pangatlong mensahe na natanggap nila ay may nakasulat na, "Pinatay mo siya." Tiningnan nila ang apartment ngunit wala ng tao doon. Nakita nila si Pipa na nasa bubong at pinapanood sila. Sinundan siya ni Sebastian at Julia. Tumakbo sila sa syudad. Nagpunta si Pipa sa kanyang pinagtatrabahuhan. Sinundan nila ito doon. Nahuli siya ng mga ito at tinanong kung ano ang nalalaman niya. Napagtanto niya na may inilagay si Julia sa ininom ni Thomas at hindi ito nagpakamatay. Sinabi sa kanya ni Pipa na wala nang natira sa kanya at gusto niyang malaman ang isang bagay. Huminga ng malalim si Julia saka ito bumagsak. Ngumiti naman si Pipa na sandaling iyon. Hindi nakaimik si Sebastian na sandaling iyon. Sinabi ni Pipa sa kanya na ang wine na ininom nito ay isang regalo mula sa kanya. Maya-maya, bumagsak din si Sebastian. Sinabi sa kanya ni Pipa na tumingin siya na mabuti dahil yun na ang huling makikita niya. Inilagay niya ang dalawa sa kanyang lab table at may inilagay siya sa mga mata nito. Makalipas ang ilang linggo, mayroong bagang magkasintahan ang naninirahan sa dating apartment ni Pipa. Ang dalawa ay nagsimula mag-espiya sa kanilang kapitbahay. Yun ay sina Sebastian at Julia. Malalaman natin na silang dalawa ay nabulag na. Nagtatapos ang pelikula habang pinapanood ni Pipa sabay nakulong sina Sebastian at Julia saka siya umalis. Kapatid, kung nagustuhan mo ang video na ito ay mag-subscribe ka na at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa bago nating mga videos. At ito ang kwento ng tuklasin mo. Maraming salamat po at hanggang sa muli.